ba hindi magbabayad si Dolores kapag kumagat siya sa offer ko? You should have consulted me. Kung nalaman ko lang na pumunta kayo ron, di sana sumama ako, binakapan ko kayo. Ako rin. Hindi ako natatakot dyan kay Doña Claudia. Ayan, tama! Tama yan! Makisali pa kayo! Alam mo, may puno naman si Jaya sa alok niya kay Dolores. Isipin mo mabuti. Lalaya na siya, makakameros pa siya ng gastos pag-aalaga kay Elisa. Eh, yung tinanggap niya yun, di para sinabi niya, di para siya na rin yung kumidap kay Elisa. Mag-isip ka nga! Bakit, hindi ba? Bakit kasi hindi mo tinanggap yung alok ng tatay ng anak mo? Karapatan ko kasi sa anak ko ang gusto niyang makuha. Hindi ko naman kaya ibigay yun. Kung magkakaroon na ng ganyang alok, susunggaban ko na nang makalaya na ako dito. Makakabawi na ako sa mga anak mo. Salamat. Nay, ayos naman po kayo. Oo, anak. Tapos na kasi yung leave ko, ito lang yung napagpaalam ko sa amo ko. Wala naman po akong kasama sa pagtulog. Ikaw naman, parang hindi ka naman nasanay na mag-leave ako. Huwag ka na malungkot. Halika nga dito. Kakantayan na lang kita. Ano po kanta? At sa init ng pagmamahal na kailan may di nalasap, sa gabi-gabi kong pagdadasal, ngunit kailan may di mahahanap sa buhay kong punit-punit. Ay nasa isang nobela. Maganda ba? Opo, Nay. Paborito ko po yun. Alam mo ba yung kanta? Pagkakataon ay kay ilap sa nais makahanap ng buwang sa puso ng taong pinapangarap. Ano kami mga walang muwang sabik sa init ng pagmamahal, haplos na di kailanman nalasap. Gabi-gabi kong pinagdadasal, kailan may di mahahanap sa buhay kong punit-punit na pahina sa isang nobela. Elisa. Elisa, namimiss na kita. Ano ba? Ang ingay-ingay naman. Ano ba? Ang ingay-ingay mo! Tumigil ka na! Storbo ka! Di ako
Tigilan mo, ha? Mabuti pa, paypayan mo na lang ako! Ganito, paypayan mo ako! Ang ingay mo! Ano ba? Nakikinig ka ba? Hindi! Magpaypay ka! Bilisan mo! Bilisan mo, ha? Naiinitan na ako. Ayusin mo! Dahan-dahan! Hinahangan mo ba talaga ako? Ha? Ano gusto mo? Ha? Nanginis ka ba talaga? Hoy! Ikaw na ba ako? Tawan mo ako! Tawan mo ako! Tawan mo ako! Sinabi mo ako! Sino ka, ha? Ito gusto! Tigil yan! Magsitulog na ako! Ako, please. Nasa tulungan na nga tayo. Tutulog na ako. Elisa. Elisa, anak. Natulog ka na! Ingay mo! Storbo ka! Tapang-tama mo, kala mo sino ka? Matulog ka na! Elisa, anak ko. Naku, Mare, this headache is killing me. O siguro dahil stress nga ako, dami-dami kong iniisip eh. Oo talaga, pupuntahan mo ako. Oo, sige. Anytime, anytime. Sige, salamat ha, Mare. Lola, sumasakit daw po ang ulo mo. Ganito talaga ako pag stressed. Magamot po ako para dyan. Kung hindi na kailangan, dadating yung kaibigan kong doktora. Oo. Wag mo na ako masahiin. Okay lang ako. Ikaw nga yan dapat magpahinga kasi ikaw may sakit. Hayaan niyo na po ako, Lola. Madali lang naman po ito eh. Ayoko rin po kayo nakikitang may sakit. Sorry po, Lola. Nagbibisakot po ako ng sakit sa ulo niyo, ah. Wala kang kasalanan, Elisa. Masyado ka lang apektado sa mga nangyayari sa paligid mo. Sasaya ka rin. Hindi ko nga din po alam eh. Hanggat nakakulong po si nanay, di po ako nagiging masaya. Ang daming plato. 4 lang tayo. Ilalagay ko lang po yung pwestang Dolores sa Tilisa. Para pakiramdam ko po, nandito pa rin sila. Susang arte naman. Para namang namatay yung dalawa niya para malungkot kayo ng ganyan. Tsaka hindi naman po kami nag-iinarte. Talaga naman pong namimiss namin si Chang Dolores at Tilisa. Kasi matagal na po natin silang hindi nakakasama. Si Lisa po, pinagbawalan ng makipagkita sa amin. Si Chang Dolores naman po, nakakulong. Akala ko po, bagong taon, bagong pag-asa. Yun pala, bagong taon, bagong problema. Huwag na kayo mag-alala. Subok ko lang to. Lalagpasan din natin to. Pag nagkasama-sama tayo ulit, hindi na tayo magkakahiwalay. Sige na, sige na kayo. Ang arte niyo. Sige na, kumain na kayo. Kung lalamig pa yung pagkain, no? Sige na, Sinabi niyo pa. Tom, upo na. Sige na.
O sige, muna kayo ng kanin. Kaya mo pa ba dito? Baka mamaya saktan ka na naman ng mga kasama mo sa loob. Kaya ko naman. Kaya ko pang tiisin. Dolores, hindi naman sa kinakampihan ko si Victor. Pero hindi kaya tama na tanggapin mo na yung anak niya. Imelda, alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi ko na makakasama yung anak ko habang buhay. Pansamantala lang to. Makakalaya din ako at makakasama ko yung anak ko. Pero paano kung hindi? Dolores, yung mga kasama mo dito, taon na ang binibilang. Wala pa nangyayari sa mga kaso nila. Alam ko na karapatan mo kay Elisa yung nakataya dito. Pero paano mo siya ilalaban? Kung nakukulong ka. Pag nakalaya ka, makakapagtrabaho ka. Makakaipon ka ng pera. Pag may pera ka na, pwede mo nang bawiin si Elisa. Ilaban mo siya sa korte. Wala nang magagawa yung mga guwison kapag ganun. Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo kagabi, kaya ako napadaan dito. Sinasaktan ka pa ba ng mga to? Hindi na. Mabuti naman. Kung may gawin pa sila sa'yo, sabihan mo lang ako. Roman, di ba may pamilya ka sa probinsya? Oo. Pero simula nung nagtrabaho ako dito, nahiwalay na ako sa kanila. Ba't mo natanong? Naisip ko lang na ikaw rin pala may ginagawa kang sakripisyo para sa pamilya mo. Kung di ko gusto gawin, magugutom sila. Bata pa kasi mga kapatid ko, kaya kailangan ko magtrabaho. Alam mo, kung minsan talaga, meron tayong kailangan ni sakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay. Kung kapalit naman ito, mas magandang buhay para sa kanila. Would you believe na wala yung headache ko kanina dahil kay Elisa? Nakakatuwa siya. You know, I'm beginning to like that little girl. Masaya ako, Mama. Mukhang napapamahal na siya sa inyo. Nananalaytay pa rin sa kanya ang dugong Grison. So, paano ko siya matitiis? Tsaka sang-ayon ako dun sa deal na ginawa mo kay Dolores. Mabuti nga, bitawan na niya ng totohanan yung karapatan niya kay Elisa para masolo na natin siya. Tsaka naawa na rin ako dyan sa bata. Palayain na natin ang ina niya. Thank you, Mama. Excuse me, Ma. Hello, Roman? Sige. Pupunta ako dyan. Ma, alis lang muna ako sandali, ha? Nasikasig na lang ko. Okay. Anak, behave ka, ha? Sandali lang, tatay. Bakit mo ko pinatawag, Roman? May gustong kumausap sa'yo. Sige, upo ka muna. Ayun ko na muna kayo. Bakit mo ako pinatawag? Gusto ko sana makapag-usap tayo ng maayos. Gusto kong malaman mo na pinag-isipan ko yung alok mo sa akin nung isang araw. Bakit? Nakapag-desisyon ka na ba?
Pinag-isipan ko na maigi tong hakbang kong to. At nakapag-desisyon na ako. Kapalit ng kalayaan ko, pumapayag na ako sa alok mo. Isusuko ko na yung karapatan ko kay Elisa. Mahirap para sa akin na isuko yung karapatan ko bilang ina ni Elisa. Pero tama ka na nasasaktan lang kasi si Elisa sa mga nangyayari. Kaya tinatagal ko na yung anak mo. Tama naging desisyon mo, Dolores. Para ito sa kabubuti ng lahat. Sana mapatawad ako ni Elisa. Alam kong masasaktan talaga siya. Alam ko na mahirap ito para sa kanya. Pero masasanay din siya. Maintindihan niya yung usapan natin na para ito sa kanya. Sige, Dolores. Kakausapin ko ang abogado ko para ayusin ang mga papeles para makalaya ka na. Arte-arte ng pamilyang yon? Panaiiyakan? Iwanan ko na kaya sila. Naiirita na ako eh. Saan ka naman titira? Pwede bang dito na lang? Yan nga ba sinasabi ko, ihihirit mo na naman yan. Eh, kaya lang naman ako nagtsatsaga doon dahil pinag-e-espiya mo ako. Kailan ba naman ako gagraduate sa pag-e-espiya? Nasa kulungan na si Dolores, wala na akong mamanmanan. Alam mo, marami pang drama sa buhay ng pamilyang yun. Malay mo sa mga sandaling to, may bago na naman. Kaya dapat mag-espiya ka pa rin doon. Pero pagod na ako sa mga pinapagawa mo. Pagod ka na sa mga pinapagawa ko. Ayaw mo na. Ay. Madali kitang papalitan. Ay, ikaw naman. Masyado mong mainit ang ulo mo. Alam mo, sabi ko, kayang-kaya kong mag-espiya. Ang siya kaya ng trabaho yun. Alam mo, yan lang talaga yung katapat mo, no? Dami nga dito. Anong lang? Mabuhay! Victor? May release order ka na. Ayusin mo na yung mga gamit mo. Dolores, gusto ko lang sabihin sa'yo. Ang usapan ay usapan. Kaya sana sundin mo. Victor. Victor, pakiusap ko sana. Na sana makita ko sana si Elisa sa huling pagkakataon. Pangako sa'yo na ito na talaga ang una at huling araw na lalabag ako sa usapan natin. Zel, Yes, Chita. pag natuloy si Victor sa Amerika, I suggest sumunod ka sa kanya. Doon na kayo magpakasal at doon na kayo magsimula ng pamilya. Yun din naman ang plano ko talaga, tita. Susunod talaga ako. Tita, si Elisa. Elisa, come here. Pinag-uusapan namin ng tita mo ang pagpunta mo sa Amerika. Gusto mo ba makita ang Amerika? Saan po yun?
Naku, malayong lugar yun, Elisa. Pero maganda doon. Di ba, nanonood ka ng cartoons? Alam mo yung snow, yung niebe? Meron doon nun. Gusto mo makakita ng snow? Opo. Good. And I'm sure you'll enjoy America. Pero ano ko po gumalis dito? Kasi po, dito po yung pamilya ko. Ay nako, makakalimutan mo rin sila pag nandun ka na. Lisa, anak? Tay! Hi, hi. Hi. Tay, saan po kayo nanggaling? Anak, may pinuntahan lang ako. May gusto ko mausap sa'yo. Sino po? Elisa? Tay! Elisa? Bubuhay ang isang labi na walang huwaran na nakikita. Ang kanyang buhay na kay pait sa mundong puno ng dusa't hihati. Sa buhay kong punit-punit nakahina ng isang Hindi naman ako nagulat na tinanggap ni Dolores ang alok mo, Victor. Kung kaya niyang ipakidnap yung bata, ipamigay pa kaya, hindi ako magtatagal ha. Aalis din ako agad. Bakit po? Yan ang matagal ko nang gustong mangyari. Ang mawalan ng papel si Dolores sa pagpapalaki kay Elisa. Hindi na kita kaya alagaan. Doon ka na lang sa tatay mo. Hindi po totoo yan. Bitawan mo na ako. Ano, pagod na ako.